Yan po. So yun po ang ating pinag-uusapan. Huwag po tayong palilihis sa ginagawa ng administrasyon, yung gaslighting. Huwag po tayong sasabay sa kanilang direksyon na patuloy tayong budulin. Tatandaan ho ninyo yung mga malaking kasalanan nito. 117 billion pera ng PDIC kinuha nila ng Marcos administration para gamiting pangpondo doon sa unprogrammed appropriation o yung pork barrel ng mga mambabatas noong huling taon ng 2024. Kinuha po nila yung 117 billion pesos ng PDIC. Hanggang ngayon, walang malinaw na paliwanag. Yung PDIC po, ito po yung pangunahing seguro ng lahat ng mga depositor sa bangko. Maximum insured deposit po tayo ng 500,000. Ginalaw po nila yan. Wag naman, God forbid, as I always say, wag sana magkaroon ng aberya o problema ang ating mga banking and financial institution. Kung hindi, kakapusin po sa pondo ang PDIC. Pangalawa, tatandaan din natin, pinakialam na nila yung dalawang higanteng banking and financial institution. 25 billion pesos kinuha nila sa DBP. 50 billion pesos kinuha nila sa Land Bank. At anong sabi ng International Monetary Fund? Kinakailangan magkaroon ng capital restoration. Kung hindi, baka magkaroon ng problema sa liquidity itong dalawang higanteng bangko ng Republika ng Pilipinas. Pangatlo, kinuhaan din po nila ng 60 billion pesos ang PhilHealth noong 2024. At hindi lamang po yan, hindi na kontento. Binigyan po ng zero funding ang PhilHealth ngayon 2025. Kaya po isa ito sa ating naging basihan kung bakit tayo naghatid ng kaso sa Korte Suprema at kini-question ang constitutionality, legality, and validity of this 2025 national budget. And of course,